Sa Pilipinas, isang bagay ang hindi maikakaila, ang pagmamahal ng maramong Pinoy sa Jollibee. Mula sa Chicken Joy hanggang sa masasarap na Yung Burger at Jolly Spaghetti, madalas ito unang pumapasok sa isip kapag gutom na gutom. Ngunit habang lumalaganap ang mabilis na buhay, maraming kabataan, estudyante at maging mga pamilyang Pilipino ang halos araw-araw na kumakain sa fast food. Bagamat mahusay ang serbisyo at nostalgic ang lasa, may lumalahing babala mula sa agham at mga pag-aral sa nutrisyon na dapat isaalang-alang bago gawing regular na bahagi ng dieta ang pagkain sa Jollibee. Ating tatalakayin ang 6 na malalalim na dahilan na hindi dapat baliwalain. Ito ay hindi anti-Jollibee, kundi paalala sa kalusugan at tamang desisyon ukol sa pagkain. Pero bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung anong pagkain ng Jollibee ang madalas mong ini-order. Ngayon, simulan na natin. Unang dahilan, mataas na calorie at matabang nilalaman. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit dapat mag-ingat sa pagkain sa Jollibee ay ang sobrang mataas na calories at taba sa karamihan ng kanilang menu. Marami sa mga pinakasikat na produkto tulad ng Jollibee Chicken Joy, Jolly Spaghetti at mga fries ay may mataas na calories, sodium at saturated fat. Ayon sa mga nutritional analysis, ang karaniwang 2-piece fried chicken meal sa fast food ay naglalaman ng hanggang 700 plus calories at napakataas ng sodium. Mas mataas kumpara sa ilang pagkain sa iba pang fast food chain. Ang ganitong labis na calories at taba ay may direktang koneksyon sa pagtaas ng body weight at pagtaas ng LDL cholesterol, na isa sa mga pinakakaraniwang risk factors ng sakit sa puso. Ang pagkain ng restaurant food na may mataas na calories at fat ay hindi nagdudulot lamang ng pansamantalang sikmura. Maaari itong mag-ambag sa pangmatagalang kondisyon tulad ng obesity, mataas na presyon ng dugo at cardiovascular disease. Dagdag pa rito, ang mga sugary drinks na madalas kasama sa meals ay dagdag na nagpapataas ng calories ng walang sustansya. Hindi sapat ang simpleng treat mentality, kailangang unawain ang nutritional load ng bawat pagkain upang maprotektahan ang sariing kalusugan. Pangalawa, fast food at panganib sa high blood at diabetes. Maraming pag-aaral sa Pilipinas at iba't ibang bansa ang malinaw na nag-uugnay ng madalas na pagkain ng fast food at pritong pagkain sa pagtaas ng panganib ng hypertension at type 2 diabetes. Sa mga lokal na datos tulad ng Filipino Women's Diet and Health Study at iba pang nutrition surveys, nakita na ang mataas na konsumo ng fried at processed food ay may kaugnayan sa mas mataas na kaso ng pre-hypertension at hypertension. Kapag hindi ito naagapan, maaari itong humantong sa seryosong sakit sa puso, stroke at kidney disease. Kapag regular na nakakatanggap ang katawan ng sobrang sodium, saturated fat at trans fat mula sa pritong manok, burger, fries at processed meats, napipilitan ang puso na magtrabaho ng mas mabigat. Ang sobrang asin ay nagdudulot ng fluid retention na nagpapataas ng blood pressure. Samantala, ang refined carbohydrates at matamis na inumin gaya ng regular soda ay mabilis magpataas ng blood sugar, na sa paglipas ng panahon ay maaring magdulot ng insulin resistance, isang pangunahing hakbang papunta sa type 2 diabetes. Ayon sa mga eksperto sa public health, ang kombinasyon ng high sodium, unhealthy fats at excess sugar ay direktang nakakaapekto sa metabolic health. Ang hypertension at diabetes ay hindi simpleng kondisyon. Ito ay mga chronic disease na nangangailangan ng panghabang buhay na gamutan, regular na laboratory tests, mahigpit na diet modification at malaking gastusin. Mas mabuting maagapan kaysa magpagamot. Ang bawat pagkain ay desisyon para sa kalusugan mo at ng iyong pamilya. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, nutritional na deprivation at empty calories. Habang ang Jollibee ay kilala sa masarap at comforting na lasa, mahalagang maunawaan ang konsepto ng empty calories na madalas iuugnay sa fast food. Ayon sa mga nutrition experts at sa National Nutrition Council, ang empty calories ay tumutukoy sa mga pagkaing mataas sa calories, asukal o taba, ngulit mababa sa mahahalagang sustansya tulad ng fiber, bitamina at minerals. Ibig sabihin,
nakakakuha ang katawan ng maraming enerhiya pero kulang sa nutrisyong kailangan ng cells para gumana ng maayos. Batay sa mga pag-aaral sa larangan ng public health nutrition, ang madalas na pagkonsumo ng energy-dense, ngulit nutrient-poor na pagkain ay maaaring magdulot ng micronutrient deficiencies sa paglipas ng panahon. Kapag kulang sa bitamina at minerals tulad ng iron, vitamin C at B-complex, maaaring makaranas ng madaling pagkapagod, mahinang resistensya at mas mabagal na paggaling kapag nagkakasakit. May mga research din na nag-uugnay ng low-fiber diets sa mas mataas na risk ng digestive problems at metabolic concerns. Ang mga paboritong pagkain tulad ng burger, spaghetti at pritong manok ay maaaring bahagi ng balanced lifestyle kung paminsan-minsan lamang. Ngulit kung ito ang nagiging pangunahing pagkain araw-araw, maaaring hindi matugunan ang rekomendadong balanse ng protina, healthy fats, whole grains, gulay at prutas. Para sa mas matibay na kalusugan, mahalaga ang diversified diet na nagbibigay hindi lang ng busog na pakiramdam, kundi kumpletong nutrisyon para sa pangmatagalang sigla at lakas. Pang-apat, sodium at panganib sa sakit sa puso. Isa sa pinakamalaking panganib sa madalas na pagkain ng fast food gaya ng Jollibee ay ang napakataas na sodium content ng karamihan sa kanilang menu items. Ayon sa mga pag-aaral ng mga international health organizations tulad ng World Health Organization or WHO at American Heart Association or AHA, ang sobrang sodium intake ay direktang konektado sa pagtaas ng blood pressure na pangunahing risk factor sa heart attack at stroke. Inirekomenda ng mga eksperto na hindi lalampas sa 1,500 to 2,000 milligrams ng sodium kada araw ang isang adult, lalo na kung may hypertension o may risk sa sakit sa puso. Sa isang typical fast food meal na may kasamang fried chicken, burger, fries, gravy at soft drinks, posible nang maabot o malagpasan ang buong araw na sodium limit sa iisang kainan pa lamang. Ang processed meats, sauces, breading at flavor enhancers ay karaniwang mataas sa asin upang mapanatili ang lasa at shelf life. Ang sobrang sodium ay nagdudulot ng water retention, pamamada ng paa at mukha, headache at pagkapagod. Mas seryoso pa rito, pinipilit nitong magtrabaho ng mas mabigat ang puso dahil tumataas ang presyon ng dugo. Ang hypertension ay tinatawag na silent killer dahil kadalasan wala itong malinaw na sintomas hanggang magkaroon ng komplikasyon. Maaaring hindi agad maramdaman ang epekto, ngunit ang pangmatagalang labis na sodium intake ay may malalim na epekto sa kalusugan ng puso at kabuuang katawan. Pang-5, addictive eating behavior at cravings. Ang mabilis at highly palatable na pagkain tulad ng Jolly Spaghetti, Chicken Joy at fries ay hindi lamang basta masarap. Ayon sa mga pag-aaral sa neuroscience at nutrition, ang kombinasyon ng salt, fat at sugar ay sadyang dinisenyo upang maging sobrang kaaya-aya sa panlasa. Ang ganitong kombinasyon ay nagtitrigger ng malakas na paglabas ng dopamine sa utak, ang kemitan na konektado sa reward at pleasure system. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na reward-driven food intake. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, nasasanay ang utak na hanapin ang parehong level ng kasiyahan, kaya mas lumalakas ang cravings. Sa paglipas ng panahon, ang pagkain ay hindi na lamang tugon sa gutom, kundi nagiging paraan na rin para maibsan ng lungkot, stress o pagod, isang pattern na kilala bilang emotional eating o stress eating. Ipinakikita ng research na ang ganitong eating behavior ay konektado sa overeating, weight gain at mas mataas na risk ng obesity. Sa mga kabataan at estudyante, mas laganap ito dahil sa academic pressure at lifestyle na kulang sa tulog at regular na pagkain. Ang paglimit sa ganitong uri ng pagkain ay hindi simpleng pagdadiet. Ito ay hakbang tungo sa mas maayos na relasyon sa pagkain at mas balancing mental health. Ang pagiging mindful sa food choices at pag-intindi kung bakit tayo nag-crave ay mahalagang unang hakbang sa mas malusog na pamumuhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 5 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo.
Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-anim, masustansyang alternatibo at pagbabago ng lifestyle. Hindi sinasabi na bawal habang buhay ang pagkain sa Jollibee. Ang mahalaga ay moderation at balansing pamumuhay. Ayon sa mga pag-aaral ng World Health Organization, WHO, at iba't ibang nutrition research, ang labis na pagkonsumo ng processed food na mataas sa sodium, asukal, at saturated fat ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng obesity, hypertension, type 2 diabetes at sakit sa puso. Kaya imbes na gawing regular na bahagi ng araw-araw na pagkain ng fast food, mas mainam itong ituring na occasional treat lamang. Marami namang masustansyang alternatibo na abot kaya at madaling ihanda. Sa mga karinderya, maaari kang pumili ng pinakbet, tinolang manok, inihaw na isda, o ginisang gulay. Ang mga pagkaing mayaman sa gulay, prutas, whole grains tulad ng brown rice, at lean protein ay napatunayang nagbibigay ng mas sustained energy, mas maayos na digestion, at mas matatag na resistensya. Ipinapakita rin ng pag-aaral na ang high-fiber diet ay tumutulong sa pagkontrol ng blood sugar at cholesterol levels. Hindi lang pagkain ng usapan, mahalaga rin ang regular na ehersisyo, sapat na tulog, 7 to 9 hours para sa adults, at tamang hydration. Ang simpleng 30 minutes na brisk walking araw-araw ay may malaking benepisyo sa puso at mental health. Sa huli, ang kalusugan ay hindi tungkol sa panandaliang sarap, kundi sa pangmatagalang kalidad ng buhay. Ang bawat informed choice na ginagawa mo ngayon ay investment para sa mas masigla, produktibo, at mas mahabang buhay kasama ang pamilya. Pangwakas na kaisipan. Sa huli, ang layunin ng video na ito ay hindi upang siraan ang paboritong kainan ng maraming Pilipino tulad ng Jollibee, kundi upang magbigay ng mas malalim at masusing pag-unawa tungkol sa epekto ng ating mga pagpipilian sa pagkain. Totoo na ang Jollibee ay bahagi na ng kulturang Pilipino, kasama sa mga birthday, graduation at simpleng salusalo ng pamilya. Ngunit ayon sa iba't ibang pag-aaral mula sa mga pandaigdigang institusyon sa nutrisyon at kalusugan, ang madalas na pagkain ng fast food na mataas sa sodium, saturated fat at refined carbohydrates ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng obesity, hypertension, type 2 diabetes at sakit sa puso. Hindi masama ang paminsan-minsang pagkain nito, ngulit ang regular at labis na konsumo ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa ating katawan. Bago muling umorder ng Chicken Joy Bucket o Jolly Spaghetti Combo, makabubuting suliin ang nutritional content at isaalang-alang kung paano ito nakakaapekto sa iyong daily calorie at sodium intake. Maaari ring maghanap ng mas balansing alternatibo o magdagdag ng mas maraming gulay at prutas sa araw-araw na pagkain. Ang tamong impormasyon ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihang pumili ng mas matalino. Sa huli, ang tunay na regalo natin sa ating sarili at pamilya ay hindi lamang kasiyahan sa panlasa, kundi mahabang buhay na masigla, malusog